Good morning! Yun po, napakaaga po natin ngayon dito po sa Marikina Regional Trial Court para po sa pangatlong araw ng hearing between TVJ and TAPE. Okay, so ngayong araw po, ang inaasahan po natin na magte-testify ay si Tito Sen. Of course, nung pangalawang hearing, nandito sila pero according to them parang ayaw silang ipag-testify. Sinasabi naman po ng kabila kasi wala daw judicial affidavit. Pero ngayon po mukhang hindi talaga mapipigilan at talagang haharap na at mag-witness na itong si Tito Sotto. Kasi nga po, sabi po nila, ang kanilang sasabihin lamang ay puro katotohanan. Okay, so wala po silang takot na haharap dito po sa korte para po ilaban what is rightfully theirs. Okay? So, yun po. So, ang inaasahan po natin ngayong araw, makikita po natin si Attorney Buko uli. At ang gusto ko pong itanong sa kanya, para po sa kanya mismo manggaling, ay yung kanyang komento na ministerial lang yung pong renewal ng TAPE for 10 years. So, ibig sabihin po ay hindi po ito dapat big deal kasi po yung pong kanilang nilalaban na cancellation para po sa trademark ng TAPE ay nandoon pa po sa Bureau of Legal Affairs, nahiwalay doon sa Bureau of Trademarks na nag-renew doon po sa hawak-hawak ng TAPE ngayon. Okay? On the other side, kay Attorney Maggie, kung magkaroon tayo ng chance na kausapin siya, ang gusto ko pong itanong, una, kung totoo ba yung nabasa ko sa Abante, yung ni-report ng Abante na may iniisip nilang sampahan ng kaso yung pong tatawag sa kanila bilang fake bulaga. So tanong po natin kay Attorney Maggie yun. And pangalawa, yung nabasa din po natin na lumabas sa mga iba't ibang article na yung pong original theme song ng Eat Bulaga ay kiniklaim din daw po ng TAPE na pag-aari din po nila dahil po yung mga lyrics nun ay sinulat daw ng isang empleyado ng TAPE na si Vincent D. Buncio na magiging witness din po nila kapag turn na po nila dito sa dinidinig po para po dun sa injunction. So yun po yung mga inaasahan po nating itanong po dito. And of course, mas lalong gumugulo po ito pong issue dahil bukod dito sa kaso dito, meron pa po doon sa IPO, sa trademark, meron pa pong gulo na nangyayari doon naman po sa MTRCB na kahit hindi naman po kasama yung pong EAT doon po sa gulo ay pilit po isinasama dahil po doon sa naging issue naman kay Vice Ganda at kay Ayon. So sinasabi na baka EAT ang may pakana niyan na kung bakit gustong ipasuspinde yung pong It's Showtime. Diba? Na sinasabi pa na baka bias daw itong si Chairwoman Lala. Natingin ko naman po ay hindi at ginagawa lang po nila yung kanilang trabaho. At very obvious naman po na sa ngayon ay hindi po naiisip ng TVJ yung pong kanilang rivalry with It's Showtime dahil nakatutok po sila, ang kanilang enerhiya at ang kanilang focus ay nandito po sa kanilang matinding laban with TAPE. Okay, so sa akin po ito naman yung thoughts ko dito. Bakit sa daming nilalabas ng mga TAPE, na mga papeles, na mga ebidensya, na mga kung anong mga papel at mga iba't ibang mga dokumento, bakit hindi pa rin po nila makuha yung pong sentimiento ng karamihan po sa mga Pilipino? Sa karamihan, nakita naman po, obvious naman na talagang sa sentimiento lamang na lamang yung TVJ. So sa akin po kasi alam nyo yung mga dokumento, yung mga papeles, yung mga dinidinig dito at mga dinidinig doon sa trademark sa IPO, importante po yan. Kasama yan sa mga batas natin, kasama po yan sa mga ino-honor ng korte at pinapatupad po ng batas natin. Pero kasi po sa mga Pilipino ay may mga values na napaka-importante po para sa mga Pilipino. Yan po, isa dyan ay yung palabra de honor, yung pong word of honor. Siguro po nakarelate yung mga Pinoy na 43 years wala pong kontrata ang Tito Vic and Joey sa TAPE.
kay Mr. Tony Toviera na nagpapatakbo. Wala pong walang kontrata. Lahat puro handshake. Kaya nga po tayo umabot sa korte dito kasi po walang mga kontrata, kaya ang gulo, di ba? Kasi naniniwala sila na pag yung word of honor na kapag sinabi, kapag nakipag-usap, nakipagkasundo ay ginagawa at sinusunod po yung napag-usapan. Okay, so yun yung isa, palabar de honor. Pangalawa naman po ay yung pong utang na loob at loyalty. Okay? Sinabi ko din to sa live ko kagabi na yung pong Tito Vic and Joey, kung iisipin yung mabuti, 44 years naging loyal po sa tape. Okay? Sigurado ako sa 44 years na yan, maraming offer yan, maraming mga alok yan para sumama ka dito sa ganito, iwanan mo na yung tape, o ito na lang, mas malaki bayad namin sa'yo, mas maganda yung offer namin dito. Pero they still decided to choose tape, to remain loyal to tape. Dahil po, yun nga yung kanilang binitawan na word of honor. 'Di ba? Na natutupad nila yung kanilang side at natutupad naman ni Mr. Toviera yung kanyang mga pinapangako sa kanila. 'Di ba? So yung loyalty na pinakita po, saan ka nakakita? 43 years loyalty, walang kontrata. Napakadali kung gusto nilang lumipat sa ibang show, sa ibang production. Diba, walang kontrata anytime pwede silang umalis. Pero they decided to remain loyal dito po sa tape. And in the process ay nagawa po nila ng daang milyon na kinita po ng tape sa kanila. I can only imagine kung gaano po kalaki yung pong mga, kasi nakikita ko yung mga isang taon lang, ang laki-laki na ano pa kaya yung 4 na dekada na kinita ng tape sa kanila. Kung gaano po kalaki yung mga halusos po ngayon, 'di ba? Yung kanilang napakalaking napakagandang resort, yung pong kanilang political clan dynasty diyan po sa Zamboanga del Norte. Kailangan nyo po ng pera para diyan at tingin ko, opinyon ko po na malaki doon sa perang ginamit po doon ay nanggaling din naman sa mga kinita sa Itbulaga for 44 years dahil po sa loyalty ng Tito Vic and Joey. Paano ni-repay, paano nabayaran yung pong loyalty ng Tito Vic and Joey for 44 years? 'Di ba? Nabayaran po yon by pagpasok ng second generation, gusto silang bawasan ng araw, gustong pakialaman lahat ng mga segment nila, gustong tanggalin yung mga host na gusto nila, gustong baguhin lahat, parang gusto silang pag-retire na, diba? Binabawasan nga yung araw. So ganun sinuklian yung pong kanilang loyalty at parang na-take advantage dahil wala ngang kontrata, nagtiwala sila. Yan po ang nakikita ng mga Pilipino. So sa akin po, itong mga korte, importante yan. Kasi po yan ang mag-implement yung batas Pero sa pananaw ng ordinaryong Pilipino, nakikitaan po nila yung pong mga values na sinabi ko sa Tito Vic and Joey na hindi po nila makita yung sinseridad na yon dun sa tape. Kasi kung isipin mo, naging loyal sa inyo ng 44 years, ang laki ng kinita nyo. Ano ba naman? Yung hintayin nyo na lang magretiro yung tatlo. 'Di ba? Aminin po natin, nasa punto na syempre iniisip na po nila yung retirement. 'Di ba? Hindi na po medyo nagkakaedad na po talaga yung Tito Vic and Joey. And it's only a matter of 'di ba? Time na bago sila mag-step down na at ipasa na dito sa Jowa Pau yung pong Itbulaga. 'Di ba? Ano ba naman yung hintayin na lang 'yun? Ano ba naman yung 'di ba mag-compromise at ibigay na lang sa kanila. Let them retire on their own terms. Yung ano ba naman 'di ba? Ibigay mo na lang sa kanila. Ang laki na naman ng kinita over the years. Diba? So, yun po ang nakakalungkot po dito. At mas na-realize ko ngayon doon sa pag-uusap ko kahapon kay Chairwoman Lala na ganun yung nararamdaman po nila. Yung emosyon na nararamdaman nila. 44 years, naging loyal kami. Diba? Buong tiwala, may tiwala kami sa inyo, may tiwala kayo sa amin. O tapos po, ganito po ang ending. Kailangan pa pong magdemandahan para po patunayan na ang Itbulaga ay talaga naman pong pag-aari ng Tito Vic and Joey, di ba? So nakakalungkot po yung kinalabasan nito. Kumbaga wala pong panalo dito sa totoo lang. Pero yun nga, sa pananaw ng tao syempre na itong TVJ will always be Itbulaga. So yun po yung analysis ko dito. So abangan po natin mamaya, parating na sila Tito Sen, Attorney Buko, Attorney Maggie, tanong po natin lahat ng mga sinabi ko, okay? So thank you very much guys. See you po sa next video. Bye-bye.